Magandang umaga mga kapatid. Bago po tayo tumunghay sa mensahe, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa pribilehiyo na muli ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat na sa kabila ng mga restrictions ng pandemic ay meron kaming kaparaanan kagaya ng online recording na ito upang kami ay patuloy na makakain spiritually mula sa iyong mga salita. Nawa po sa biyaya ng Banal na Espiritu, kami ay i-enable mo na makapokus at higit sa lahat, mai-apply sa aming daily life ang mga katotohanan ng iyong salita na aming matututunan. Ikaw po ang mapapurihan sa aming gagawin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, sa bansang Afghanistan, wala na kahit isang US forces or any other foreign forces. Sila po ay umalis na lahat. And then, yung kaisa-isang probinsya po na kalaban ng namumuno ngayon ng mga Taliban sa Afghanistan, yung probinsya ng Panjshir, ay nasakop na rin nila. Kung kaya masasabi na in total control na ang mga Taliban sa Afghanistan. At ito ay nagdudulot ng pangamba at pag-aabang mula sa mga kalaban ng mga Taliban na dating gobyerno ng Afghanistan, maging sa mga babae na dati ay sumailalim sa malupit at mapang-abuso na pamumuno nung naunang sakupin ng Taliban ng Afghanistan. Yung pong mga sinabi ng Taliban na gagawin nilang pagbabago na mas mabuti at mas maayos na pamumuno at kalayaan maging sa mga kababaihan para sila ay makapagtrabaho, makapag-aral, it remains to be seen kung ipuput into action or kung susundin ang kanilang mga salita or tutuparin nila ang kanilang mga salita na sinabi. Alam niyo po, sa isang tao na makasalanan na nagsasabi sa kanyang mga salita na siya ay believer, parang ganito rin po. It remains to be seen kung totoo na siya nga ay mananampalataya at Kristiyano na, apart kung makikita lamang sa kanyang mga pagsunod at mga ginagawa para sa Diyos. Ito po ang nagiging palatandaan. It remains to be seen kung totoo kang Kristiyano maliban ang iyong buong buhay ay binago at kinakitaan ng mga ebidensya ng tunay na pananampalataya. What it means is, sumusunod ka na ba sa salita ng Diyos bilang isang tunay na may pananampalataya na tagasunod ng Diyos? Matatagpuan po natin ang usaping ito sa ating teksto ngayon mula sa Aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 4, mga talatang 1 hanggang 12. Babasahin ko po mula sa Ang Bagong ang Biblia. Romans 4:1-12. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katwiran. Ngayon, sa gumagawa ng kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya, sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Verse 6,
Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Ipinahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli o gayon din sa di pagtutuli, sapagkat sinasabi natin ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. Verse 10, paano nga ito ibinilang? Iyon ba'y bago siya tinuli o nang tuli na siya? Iyon ay hindi pagkatapos na siya'y tuliin, kundi bago siya tinuli. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di pa tuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya bagamat sila'y di tuli, at upang ang pagiging matuwid ay maibilang din sa kanila. Last verse, gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli, kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang Apostol Pablo po ay nagpapatuloy dito sa ating binasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa iglesia roon. He's speaking to both the Jews and the Gentile believers na naandon at kung sino pa mang nakikinig sa kanya. Makikita po natin dito na ginamit ng Apostol Pablo ang example ni Abraham. Ang kanyang pag-aaring matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. At ang isinalalarawan po o ang binibigyang diin ng Apostol Pablo dito ay ang tingin o pagsasalarawan ng justification by faith by faith alone. Ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Alam po natin na si Abraham, sabi ni Paul dito, siya yung pinagmula ng mga Hudyo. He is the father of the Jews. At yung kanyang naging example ay crucial para sa argumentong ito ni Paul tungkol sa pagiging ama ni Abraham. Ito ba ay para sa Hudyo lang? Or ito pa ay para sa Hentil din na kinatagpo ng Diyos, binigyan ng pananampalataya at kinaring matuwid ng Diyos? Alam niyo po dito sa Romans 4, ang ina-explain mabuti ni Paul ay ang katotohanan na hindi nababase sa mga gawa o pagsunod. Paggawa ng mabuti ang pagpapawalang sala o justification mula sa Diyos. Siya po ay emphatic o may kabigatan na sinasabi o may diin na sinasabi na ang magandang balita ng ebanghelyo na ina-explain niya sa previous chapters pa ay pinapakita niya dito at idinadrive niya sa lahat ng mga nakikinig sa kanya sa pamamagitan ng paggamit kay Abraham, sa example ni Abraham at kay David na nagsabi na mapalad ang mga pinawalang sala ng Diyos. So makikita natin yung katotohanan ito na ang lahat ng kasalanan ng isang pinili ng Diyos ay imputed to Christ. Pinasa kay Kristo at ang kanyang katwiran ang ipinasa naman at ang nakikita ng Diyos
sa bawat mananampalataya kung kaya siya ay inaaring matuwid at binibigyan ng kakayanan na sumunod sa kanyang buhay pananampalataya. So mula po sa teksto at kontekstong ito po yung mensahe na gusto kong iparating sa lahat. God graciously makes a sinner righteous through gospel faith in Christ and enables a believer to obey God. Ang mapagbiyayang Diyos, ginagawa niya ang isang makasalanan na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na magandang balita para sa makasalanan. At ito rin ang nagbibigay ng kakayanan sa isang mananampalataya upang sumunod sa Diyos sa kanyang sinasabi at pinagagawa mula sa kanyang salita. So mula po sa mensaheng ito, dalawang pahayag po ang ating tutunghayan. Una, God graciously makes a sinner righteous through gospel faith in Christ. Ang mapagbiyayang Diyos, ginagawa niya ang isang makasalanan na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa magandang balita ng Ebanghelyo na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kanyang sakripisyo ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Let's take note po, sabi ng Gospel Transformation Bible, ang Apostol Pablo po dito ay naglalahad ng isang halimbawa. Ito nga ay ang halimbawa ni Abraham. At sinasabi niya rito na ang pananampalataya ni Abraham ay siyang nagdulot ng pagbilang sa kanya bilang matuwid. At ito ay rooted pa rin sa mga pangako ng Diyos. Sa kanyang pagtingin sa pangako ng Diyos na darating ang isang tagapagligtas. At sa pamamagitan ng tagapagligtas na ito, siya ay gagawing ama ng maraming bansa at pagpapalain ang mga bansa sa pamamagitan niya. Ito po yung idinadrive ni Paul na katotohanan. Kung saan ba nanggaling itong katwiran? How is Abraham made righteous by God? And pinapakita dito, ito ay nanggagaling sa pananampalataya kay Kristo. Looking forward into the promises of that Messiah na darating. At ito daw ang naging dahilan upang si Abraham, pati si David na sinasabi na mapalad ang walang sala ng Diyos at binigyan ng katwiran. Ito po yung pinakita na earthly and eternal blessedness kay Abraham. And in the principle, timeless principle of the Bible, ito rin yung pinapakita naman sa atin. When we look back and by God's grace, repent and put our faith in Christ for what He did, the gospel of the good news of salvation sa krus ng Kalbaryo. What He did to pay for the sins of those God chose to be His people and to count them righteous before Him. Napakaganda po ng katotohanan makikita natin dito na ang Diyos ang nag-grant o nagbibigay, nagkakaloob ng katwiran sa kabila ng pagkamakasalanan. Pinapatawad niya ito sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at pinagkakalooban niya ng pananampalataya at inaaring matuwid ang kanyang biyayaan nito. Ang punto po dito, kung paano si Abraham, hindi niya naman na-earn through his own merits. Hindi naman yung pagtutuli niya
ang nag-count sa kanya as righteous, kung hindi bago pa siya tuliin yung pinagkaloob na biyaya ng pananampalataya na siya ay tumingin sa pangako ng mga Diyos at doon ilagak ang kanyang pananampalataya sa parating na tagapagligtas. Yun po mga kapatid, ang itinuturo sa atin bilang mga tagakasunod ni Kristo, ang tanging magbibigay sa atin ng katwiran at pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng ating Diyos. No merit might we do to try to earn our salvation and our righteousness before God. Only the grace provided by God for us to have faith. Hindi po ang mga piety, ang mga moral achievement, ang mga ibinibigay para sa Diyos, ang mga religious exercise, at that time yung pagtutuli, yung ceremonial rituals sa mga Hudyo, sa atin, yung mga ginagawa natin bilang mga Kristiyano, yung pag-church, paggawa sa ministry, pagkakaloob, etc., etc. At hindi rin lalo na yung ginagawa ng nasa mga maling pananampalataya, yung pagpepenitensya, pagluhod hanggang sa altar mula sa pinto ng simbahan, o pagpasok sa pinto upang daling ka sa kasiglahan sa Iglesia ni Cristo. Hindi po yun, mga kapatid, ang sinasabi ng Diyos mula sa ating pinag-aaralan. Ang punto po, galing lang lahat ito. Nagmumula lahat ito sa biyaya ng Diyos na kung saan sa pamamagitan ng pananampalataya ay ibinibilang na matuwid ang isang makasalanan kagaya natin. Sa pagpapalarawan, ito po yung isang katotohanan. Pag ikaw tumingin ka sa isang salamin na pula, na tagusan, ang makikita mo sa kabila ay kulay pula. Pag blue, kulay blue. Pag green, kulay green. Pag yellow, kulay yellow. Ganito po tayo tignan ng Diyos. Sa kanyang pagtingin sa atin through Christ, through the righteousness of Christ, natatakpan ang ating binayaran na ng mga kasalanan. At ang nakikita niya sa atin ay katwiran at yon ang dahilan upang tayo ay tanggapin niya at ariing matuwid. There's no other way. There's no merit o kaya nating gawin upang maging posible ito sa isang makasalanang kagaya natin. Ngunit napaka-encouraging na katotohanan para sa atin na ang Panginoong Jesucristo ay ginawa niya ito kung kaya't ang Diyos ngayon ay inaari tayong matuwid, pinapawalang sala tayo. At tayo ngayon ay may kasiguruhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. When we believe in Jesus Christ, a peace as our Savior, God looks at us through the Lord Jesus Christ. He sees us in all the white holiness of His Son. Our sins are imputed to the account of Christ and His righteousness to our account. Wow! Napakagandang katotohanan. True faith in Christ is what He did on the cross makes one righteous before God. Indeed, He brings about faith in Christ that makes sinners whom He calls righteous before Him. Ano po natin ilalapat sa buhay natin yung mga katotohanan ito sa biyaya ng Diyos? Ang gospel na ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na ngayon sa biyaya ng Diyos ay ating pinananampalatayanan should lift us up. Iangat dapat tayo sa
kondisyon o sitwasyon na kung saan yung mga kabigatan natin ay gumaan. Lalo na yung mga kasalanan na bumabagabag sa atin, yung mga problema na bumabagabag natin, kung tayo ay katanggap-tanggap na sa Diyos at inari ng matuwid, hindi na dapat ito nagbibigay kabigatan sa atin. Pangalawa, it should give us joy and make us strong. Bakit? Kasi yung magandang balita ng Ebanghelyo ay nagpapakita na ang ating mga kasalanan, ang lahat ng ating dinaranas sa mundong ito ay hanggang sa mundong lang ito natin mararanasan. It's all temporary. Because what counts, eternal life, our eternal destination, our righteousness before God that will enable us to be accepted into His presence forevermore in the new heavens and the new earth, ay nakamtan na natin sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda pong katotohanan nito. Si Martin Luther po, yung panahon na siya ay nabubuhay sa mundo, nagbubuno po siya sa katotohanan ito. Nagbubuno siya sa dilema na kung ang pananampalataya, ang cause ng righteousness, at may inability o walang kakayanan ang tao na makamit ito, kaawa-awa ang kanyang nilang. Kung kahit anong gawin niya, ay hindi naman magme-merit ng acceptance before God, nakikita niya ang lubos na kawalan ng pag-asa niya bilang makasalanan. Meron nang ipakita sa kanya ng Diyos ang pinanggagalingan ng righteousness, ng pananampalataya na walang iba kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, at ang pananampalataya sa Kanya upang ikaw ay ariing matuwid o righteous before God, at hindi ang iyong mga pwedeng gawin o ang pagsusumikap mo. That is the answer he was looking for. And that changed his life and the rest of history from then on. He became the father of the Reformation, at hanggang ngayon nakikinabang tayo sa mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Katotohanan po, truly, it is all by God's grace. Righteousness before God through faith in Christ is by God's grace alone. Pangalawang statement po, gospel faith enables a believer to obey. Let us take note, sabi ng Desiring God. Paul wants to put obedience and works in their proper place in relation to faith and justification nung kanyang mga kinakausap na mga Hudyo at mga Gentiles alike. Pinapakita niya, he's not just interested in throwing works and obedience out of the window. Kasi sinasabi niya rito, hindi ka kayang iligtas ng sarili mong mga gawa o pagsunod. Ngunit mas binibigyan niya ng emphasis dito, yung binibigyan pa niya ng emphasis from the start of Romans sa mga previous chapters pa. Yung aim ng buong ministeryo niya, to propagate the gospel at ipakita na sa pamamagitan lamang ni Kristo at sa magandang balita ng kanyang ginawa ng krus ng Kalbaryo na nagdudulot ng pagsisisi at pananampalataya sa isang makasalanan ang tanging daan upang maging katanggap-tanggap at ariing matuwid ng Diyos. Tayo po, tumanggap lang tayo ng biyaya. Ang Apostol Pablo, tumanggap lang siya ng biyaya at pagka-apostol, at nakakasunod siya sa Diyos sa pamamagitan lamang ng kilos at paggawa
ng Diyos. Unang-una, ang biyaya na tayo ay mapanganak na muli. Sa audience niya, pinapakaliwanag niya yun. You must be born again. And then, ang katotohanan na tayo ay makapagsisi at manampalataya. Ito ang itinataas ng Apostol Pablo, ang pangalan ni Kristo, na tanging daan ng Diyos para sa totoong pananampalataya at pagiging matuwid sa harapan niya. Ano pong punto rito? True God-exalting obedience comes from faith. Another kind of obedience is not true obedience at all. So Paul is utterly committed to making clear that at stake in all his talk about justification by faith alone, apart from works, is making sure, sinisigurado po niya, pinupunto niya rito, na ang work may proper place yan. Saan ang proper place niyan? Sa kanyang mga audience at sa atin ngayon bilang punto. Ang works, ang proper place niyan bilang sign and evidence na tayo ay may pananampalataya na at may kaligtasan na. At inaari ng Diyos at tinatanggap ng Diyos bilang matuwid. Napakaganda pong katotohanan yun. Ebidensya lang po ang obedience, ang good works. Sapagkat ang tunay na righteousness is not earned by man, but was earned by Christ. And it comes from faith alone, in Christ alone. Bilang pagsasalarawan, ang pananampalataya na nagbibilang sa isang mananampalataya na matuwid sa harapan ng Diyos at ang pagsunod na ginagawa niya afterwards, kagaya sa example sa ating teksto, yung pagtutuli sa atin, yung mga pag-attend to the means of grace, yung ating pananalangin ng tama, yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, etc. at mga ginagawa pa natin na pagsunod sa Diyos, ito daw ay parang ang ating paglakad. Yung ating kaliwang paa, faith, it should always be followed by obedience as a fruit. Hindi sila pwedeng paghiwalayan. Faith, obedience, they come together and in perfect step with each other. To the point na kung hindi natin naalintana na binibilang yung steps natin o inaalintana na naglalakad tayo, it becomes natural to a believer. Kasi po, works which shows obedience in God is never without true faith. Ano po natin ilalapat yung mga katotohanan ito sa ating buhay? Our life must conform to the will of God, ay dapat naaayon sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, walang iba kung hindi nasa kanyang mga salita. Sabi nga, all that we need for our salvation, conversion, and all that we need for our holy living, sanctification, obedience, ay nasa salita ng Diyos. So dapat nakakonform doon yung ating buhay. Yung ating kalooban must be that which the Father wills, ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Dapat din makita ron yung ating humility to know our standing before God, na apart from Christ, we can never be counted righteous before God, and we can never ever obey God in a manner that pleases Him, sa isang paraan na nagbibigay kagalakan, kaluguran sa Kanya. Alam niyo po, sa kasaysayan, mga 2 o 3 taon bago mamatay si John Newton, ay
hindi na siya makakabasa kasi halos bulag na yung kanyang mga mata. And then, during that time, isang friend or brother niya sa pananampalataya ay bumisita sa kanya at ang kanilang custom ay nagbe-breakfast sila. After breakfast, nagbabasa sila ng Bible. Then, ine-explain ni Newton ng konti yung teksto. Binibigyan niya ito ng exegesis, ng explanation. And then, nagpe-pray sila. Pero hindi na nga, nung time na ginawa nila yon, hindi na nga makabasa si Newton. So, binasa sa kanya yung scripture. Pero, after basahin, imbis na bigyan niya ng explanation, tumahimik lang siya. Ang binasa nila ay yung part ng verse na eto. By the grace of God, I am what I am. Yan yung binasa nilang verse. So tahimik si Newton. After several minutes, nagsalita na siya. Sabi niya ito, I am not what I ought to be. How imperfect and deficient I am. I am not what I wish to be. Although I abhor that which is evil and would cleave to what is good, I am not what I hope to be. But soon I shall be out of mortality. And with it, all sin and imperfection. Though I am not what I ought to be, nor what I wish to be, pagpapatuloy ni Newton, nor yet what I hope to be, I can truly say, I am not what I once was, a slave to sin and Satan. I can heartily join with the apostle, binabanggit niya si Paul na pinanggalingan ng verse na pinag-aralan nila, and acknowledge that by the grace of God, I am what I am. Then after a pause, he said, now let us pray. Ang ganda po ng pinapakita ron, no? Si Newton, hindi na siya kagaya ng dati. Hindi na siya slaver. A sinner saved by grace. Makikita natin dito yung katotohanan na nagkakaroon na siya ng obedience. Tinalikuran na niya yung kanyang mga makasalanang gawain. Yun ang trato niya sa kanyang sarili. Pero pinapakita niya, ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya siya nakakasunod. Ano po? Ito yung katotohanan eh. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sa kanyang ginawa na kinikilala natin magandang balita ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sa biyaya pong ito ng Diyos na ipinagkakaloob sa isang makasalanan upang siya ay maging isang mananampalataya. Ang katwiran na hinahanap ng Diyos, na nire-require ng Diyos, ay na-enable lamang sa taong ito at siya ay binabago at binibigyan ng kakayahan na makasunod sa Diyos. Tanging ang pagkilos lamang ng biyaya ng Diyos. Nothing else. Napakalinaw pong ito. So, this should cause us, di ba, mga kapatid, to really be thankful always, to really be rejoicing always, to really be at peace always sa mga sa gitna ng mga hirap, pasakit at challenges, especially in our battle with sin, especially in our pursuit of holiness. Kasi alam natin, kahit anong mangyari, pagdating sa kaduluduluhan, sa kabila ng ating remaining sins at patuloy na pagiging pagkamakasalanan, nagawa na ni Kristo
ang pinakamahalaga na kailangan natin sa ating buhay. Kaya tayo nakakasunod ngayon dahil binigyan na tayo ng Diyos ng kakayahang sumunod. Tayo ay binigyan ng katwiran, inaaring matuwid ng Diyos, binigyan ng pananampalataya. Napakagandang, walang compare, beyond compare, walang pwedeng ihalin tulad na biyaya ito sa atin, sa mundong ito, sa ating buhay na umiiral. Pagtatapos po, pinapakita sa ating teksto na dapat ituon natin ang ating atensyon sa ginawa ng Diyos na pagpapawalang sala sa pagbibigay niya ng pananampalataya. Dapat makita natin na ito ay totally hindi na natin dapat pagbayaran sa ating paggawa ng mabuti o pagsunod dahil hindi naman ito talaga natin kaya ng bayaran at ito ay bayad na. Apat po, makakakita tayo ng apat na reason why dapat ilagay natin, this should always be in our attention and in our mind na ang ating pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya na kaloob ng Diyos. Ang ating pagkamatuwid sa harap ng Diyos. Una, nawa ito ay maalala natin lagi upang hindi tayo makapagyabang. Kung ano man ang ating nagagawang mabuti o pagsunod natin sa Diyos. Pangalawa, nawa ito ay mag-preserve ng katotohanan na pinatawad na tayo, past, present, and future sins at inaari ng ganap at matuwid sa harap ng Diyos. Na kung kaya sa mga future sins na atin pang gagawin, makakalapit tayo agad sa trono ng biyaya ng ating Ama at makakaasa na hindi na siya hukom sapagkat siya ay isang mapagmahal na Ama na tumitingin sa atin bilang matuwid na anak sa pamamagitan ni Kristo. Pangatlo, nawa sa ating paglalagay nito, pagbibigay attention nito, katotohanan na ito, makita na kung saan natin dapat ilagay ang obedience and works sa tamang lugar nito bilang patuloy at nag-e-endure na katapatan ng Diyos na nagpapatunay na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos at may pananampalataya sa Diyos. At ang panghuli, dapat ito ay nagpapakita na tayo yung tunay na mga anak ni Abraham. Tayo yung children of the promise. And what is that promise? Yung blessing of the nations. Yung righteousness. Yung pananampalataya na tunay sa harapan ng Diyos. It doesn't matter kung Hudyo ka nung panahon nila Paul, kung Hentil ka, kung Pilipino ka, kung Australiano ka, kung Amerikano ka. What matters is that you are a child of Abraham through faith and not kung ano ang lahi mo, kung ano ang kakayanan mo, kung ano ang pedigree mo. Nawa po, yakapin natin ang katotohanan ito. Bigyan tayo nito ng Diyos ng kapakumbabaan at patuloy na padaluyin sa atin ang pagpapala sa dakilang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. At nawa ito yung mag-cause sa atin to proclaim the gospel, to proclaim to everyone about Jesus Christ, sent by His Father
to die on the cross so that we who are unrighteous shall be counted righteous through faith and be accepted by God because He sees Jesus Christ, the righteousness of Christ in us. Pamalita po natin ito sa bawat tao na ating makakasalamuha at bibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon to share the gospel and the good news that righteousness is enabled by gospel faith. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa kawalan namin ng pag-asa at kakayanan na magkaroon ng tunay na katwiran sa harapan mo, ay hindi mo kami hinayaan sa ganitong sitwasyon. Kami bilang mga mananampalataya, sa pamamagitan ni Kristo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay inari mong matuwid at pinawalang sala. Nawa po ito rin ang maging mensahe namin sa bawat pagtuturo, sa bawat gospel sharing, sa bawat preaching, ang katotohanan tungkol kay Jesucristo na malaya, na willingly pinagkaloob ang kanyang buhay upang ang hindi makakarating sa kalwalhatian at sa standard ng katwiran ng Diyos ay makakakamit nito sa pananampalataya sa Kanya. Be with us, Lord, in the application of all this. In Christ's name, we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.